Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong iiyak kayo habang ang mundo ay nagagalak. Malulungkot kayo, pero ito ay mauuwi sa kagalakan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, 16 at 17 kabanata. Ang lahat ng ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo maligaw. Itataboy nila kayo sa labas ng sinagoga. Sa totoo lang, darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay aakalain na naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Gagawin nila ang mga bagay na iyon dahil hindi nila kilala ang Ama o ako. Sinabi ko na ito sa inyo para pagdating ng panahon ay maalala ninyo na binalaan ko kayo. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una dahil kasama ninyo ako. Ang gawain ng banal na Espiritu. Ngayon ay pupunta na ako sa nagsugo sa akin, ngunit wala sa inyo ang nagtanong sa akin, saan ka pupunta? Dahil sinabi ko ang mga bagay na ito, napuno kayo ng hinagpis. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang totoo. Para sa ikabubuti ninyo kaya ako aalis. Kung hindi ako aalis, ang tagapayo ay hindi darating sa inyo. Pero kung lilisan ako, ipapadala ko siya sa inyo. Pagdating niya, hahatulan niya ang mundo ng pagkakasala, hinggil sa kasalanan at katwiran at paghatol. Tungkol sa kasalanan, sapagkat ang mga tao ay hindi naniniwala sa akin. Tungkol sa katuwiran, dahil pupunta ako sa Ama kung saan hindi na ninyo ako makikita. At tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng mundong ito ay hinahatulan na ngayon. Higit na marami pa akong sasabihin sa inyo, higit sa kaya ninyong agwantahin ngayon. Ngunit kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Hindi siya magsasalita sa kanyang sarili, magsasalita lamang siya kung ano ang kanyang narinig, at sasabihin niya sa inyo kung ano ang darating pa. Siya ay magdadala ng kaluwalhatian sa akin sa pamamagitan ng pagkuha mula sa kung ano ang sa akin at ipapaalam ito sa inyo. Ang lahat ng pag-aari ng Ama ay akin. Kaya nga sinabi kong kukunin ng Espiritu ang sa akin at ipapaalam ito sa inyo. Sa kaunting panahon ay hindi na ninyo ako makikita, at pagkatapos ng ilang sandali ay makikita na ninyo ako. Ang kapighatian ng mga disipulo ay magiging kagalakan. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa isa't isa, anong ibig niyang sabihin sa sinabi niyang, sa kaunting panahon ay hindi na ninyo ako makikita, at pagkatapos ng ilang sandali ay makikita na ninyo ako, dahil pupunta ako sa Ama. Patuloy silang nagtatanong, ano ang ibig niyang sabihin ng sandali? Hindi natin naiintindihan ang sinasabi niya. Nakita ni Jesus na gusto nilang tanungin siya tungkol dito,
Kaya't sinabi niya sa kanila, "Nagtatanong ba kayo sa isa't isa kung anong ibig kong sabihin noong sinabi kong sa kaunting panahon ay hindi na ninyo ako makikita at pagkatapos ng kaunting panahon ay makikita ninyo ako? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kayo ay iiyak at magluluksa habang ang mundo ay nagagalak. Kayo ay magdadalamhati, ngunit ang inyong kalungkutan ay mauuwi sa kagalakan. Ang isang babaeng nagsisilang ng isang bata ay may sakit dahil ang kanyang oras ay dumating na. Ngunit kapag isinilang ang kanyang sanggol, nakakalimutan na niya ang paghihirap dahil sa kanyang kagalakan na ang isang bata ay isinilang sa mundo. Kaya sa inyo, ngayon ang inyong oras ng kalungkutan, ngunit magkikita tayong muli at kayo ay magagalak at walang makapag-aalis ng inyong kagalakan. Sa araw na iyon ay wala na kayong itatanong sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ibibigay sa inyo ng aking Ama ang anumang hingi ninyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo ay makakatanggap at ang inyong kagalakan ay magiging ganap. Kahit na ako ay nagsasalita ng matalinghaga, darating ang panahon na hindi na ako gagamit ng ganitong uri ng pananalita, kundi sasabihin ko sa inyo ng malinaw ang tungkol sa aking Ama. Sa araw na iyon ay hihiling kayo sa aking pangalan. Hindi ko sinasabi na hihiling ako sa Ama para sa inyo. Hindi, ang Ama mismo ay minamahal kayo dahil minahal ninyo ako at naniwala kayo na ako ay nagmula sa Diyos. Ako ay nagmula sa Ama at pumasok sa mundo. Ngayon ay aalis na ako sa mundo at babalik sa Ama. Pagkatapos ay sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon ay nagsasalita ka ng malinaw at walang mga figura ng pananalita. Ngayon ay nakikita na namin na alam mo ang lahat ng bagay at hindi mo na kailangan pang magtanong sa iyo ang sinuman. Dahil dito, naniniwala kaming nagmula ka sa Diyos." "Naniwala kayo sa wakas," sumagot si Jesus. "Ngunit darating ang panahon at dumating na kayo'y ikakalat, bawat isa sa kanyang sariling tahanan. Iiwan ninyo akong mag-isa, ngunit hindi ako nag-iisa, sapagkat ang aking Ama ay kasama ko. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa pamamagitan ko ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundong ito magkakaroon kayo ng problema, ngunit lakasan ninyo ang loob ninyo. Nagtagumpay ako sa mundo." Nanalangin si Jesus para sa kanyang sarili. Pagkatapos sabihin ito ni Jesus, tumingin siya sa langit at nanalangin, "Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng iyong anak, sapagkat binigyan mo siya ng kapamahalaan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ngayon, ito ang buhay na walang hanggan, para makilala kanila ang tanging tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong ipinadala.
Dinalhan kita ng kaluwalhatian sa lupa sa pamamagitan ng pagkumpleto ng gawaing ibinigay mo sa akin na gawin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang tinaglay ko sa iyo bago pa nagsimula ang mundo. Nanalangin si Jesus para sa kanyang mga disipulo. Inihayag kita sa mga ibinigay mo sa akin mula sa mundo. Sila ay sa iyo. Ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Ngayon alam na nila na lahat ng binigay mo sa akin ay galing sa iyo. Sapagkat ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila ito. Alam nila nang may katiyakan na sa iyo ako nanggaling, at naniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinagdarasal ko sila, hindi ako nagdarasal para sa mundo, ngunit para sa mga ibinigay mo sa akin. Para sa iyo sila. Ang lahat ng mayroon ako ay sa iyo, at lahat ng mayroon ka ay akin. At dumating sa akin ang kaluwalhatian sa pamamagitan nila. Hindi na ako mananatili sa mundo, ngunit nasa mundo pa rin sila, at pupunta ako sa iyo. Banal na Ama, protektahan sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan na ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa tulad ng tayo ay isa. Habang kasama ko sila, pinrotektahan ko sila at pinanatiling ligtas sa pamamagitan nitong pangalan na ibinigay mo sa akin. Walang nawala maliban sa isang tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Pupunta ako sa iyo ngayon, ngunit sinasabi ko ang mga bagay na ito habang ako ay nasa mundo pa, upang sila ay magkaroon ng buong sukat ng aking kagalakan sa loob nila. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng mundo, sapagkat sila ay hindi taga sanlibutan, na higit na ako ay sa sanlibutan. Ang panalangin ko ay hindi naalisin mo sila sa mundo, kundi protektahan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanlibutan, gaya ko na hindi taga sanlibutan. Pabanalin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Gaya ng pagpapadala mo sa akin sa mundo, ipinadala ko sila sa mundo. Para sa kanila, pinapabanal ko ang aking sarili upang sila rin ay tunay na mapabanal. Nanalangin si Jesus para sa lahat ng mananampalataya. Ang panalangin ko ay hindi para sa kanila lamang. Idinadalangin ko rin ang mga naniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang mensahe upang silang lahat ay maging isa. Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, naway mapasa atin din sila upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa gaya ng tayo ay isa. Ako sa kanila at ikaw sa akin. Naway dalhin sila sa ganap na pagkakaisa upang ipaalam sa mundo na ikaw ang nagpadala sa akin at minahal mo sila gaya ng pagmamahal mo sa akin. Ama,
Nais kong makasama ko ang mga ibinigay mo sa akin kung nasaan ako, at upang makita ang aking kaluwalhatian, ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, dahil minahal mo ako bago pa nilikha ang mundo. Banal na Ama, kahit hindi ka kilala ng mundo, kilala kita, at alam nila na ikaw ang nagpadala sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at patuloy na ipahahayag sa iyo upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapa sa kanila at upang ako mismo ay mapa sa kanila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.